Pasensya na po, Nay. Di ko kailangan ng pasensya mo. Ano ka ba, Ruby? Huwag ka naman ganyan sa anak mo. Ilang taon ka nang wala, tapos ganyan ka pa. Kung alam ko lang na ganito ang mararamdaman ko tuwing nakikita ko tong batang to, sana bumalik na lang ako ng abroad at doon na lang ako tumanda. So anong ibig mong sabihin? Aabandonahin mo tong anak mo? Ganon? Dixie, anak. Sige na, pumasok ka na muna dun sa kwarto mo. Hindi ko naman siya inaabandona ah. Nagpapadala ako ng pera kahit papano, di ba? Alam mo, Ruby, kahit hindi ka magpadala, kaya kong tustusan ang mga pangangailangan ng anak mo. Ang gusto ko lang, iparamdam mo naman na nanay ka sa kanya. Sa tingin mo, ate, magagawa ko yon sa kabila ng nangyari sa akin? Hoy, Ruby, walang kinalaman yung anak mo sa nangyari sa'yo. Bakit ba hindi mo matanggap yun, ha? Kahit na anong sabihin mo, ate, hindi ko siya matatanggap kahit kailan. Bakit kaya hindi ako matanggap ng sarili kong ina? Hindi ko maintindihan si nanay. Siguro, mas maganda kung tatanungin ko na lang si tita para malaman ko kung bakit ayaw sa akin ni nanay. Sana lang sabihin ni tita ang totoo. Tita. Oh, bakit anak? May kailangan ka ba? Tita, may gusto po sana akong itanong sa inyo. Pero sana po, sabihin niyo po yung totoo. Ano ba yun, Iha? Parang kinakabahan naman ako sa mga sinasabi mo. Tita, gusto ko po sanang malaman yung totoo. Tita, bakit ayaw po sa akin ni nanay? May nagawa po ba akong mali? Anak po ba talaga niya ako? Ano ka ba? Oo naman, anak ka talaga niya. Pero bakit po ganun siya? Pinandidirihan niya po ako sa tuwing lalapit po ako sa kanya. Hindi ko alam, anak, kung tama bang sa akin manggaling. Pero, mas mainam sigurong sa kanya ka na lang magtanong. Pasensya ka na, ha? Sige po, tita. Salamat po. Patawarin mo ako, Iha, kung ayokong sa akin manggaling ang mga dapat na matagal mo na sanang nalaman. Ayokong ako ang maging dahilan para magalit ka sa nanay mo. Sana maintindihan mo. Ruby, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan naman, ate? Nagtatanong sa akin kagabi yung anak mo kung bakit daw ang bigat ng dugo mo sa kanya at hindi mo siya matanggap. Eh di sinabi mo sana sa kanya yung totoo, ate. Nahihibang ka na ba, Ruby? Bakit ako? Ikaw ang dapat magsabi sa kanya dahil ikaw ang ina niya. Kaya ikaw o ako, may magbabago ba doon? Sa'yo dapat manggaling, Ruby, dahil sa ganyang pagtrato mo sa anak mo. Magpasalamat ka nga eh. Dahil bukod sa mabait yung anak mo, matalino pa. Sa tingin mo, ate, magagamot ba ng bait at talino niya yung buhay kong nasira? Maswerte ka nga eh. Kahit ganyan ang pinapakita mo sa anak mo, hindi ko siya nakita ang nagalit siya sa'yo. Ibang bata lang, minura ka na. Kahit kailan, hindi ko siya kayang tingnan na matagal, ate. Dahil, naalala ko yung pananamantala sa akin. Dahil doon, lahat ng pangarap ko biglang naglaho. Simula nun, parang nagunaw na yung mundo ko. Ate, tingnan mo yung card ko, top 1 na naman ako. Patingin nga. Wow, ang galing mo talaga. Siyempre, ate, mas gagalingan ko pa para matupad lahat ng pangarap ko. Talaga? Bakit? Ano ba yung mga pangarap mo? Gusto ko maging abogada, ate. Tapos magkaroon ng maraming kotse, magandang bahay, at makapunta sa ibang bansa kasama ka. Wow, ang bait naman ng kapatid ko. Kasama pala ako sa mga pangarap mo. Siyempre naman, ate, ikaw na yung kasama ko mula nung maliit ako. Di pwedeng iwanan kita mag-isa. Sige na nga. O siya, sige. Pupunta muna ako sa palengke. Ikaw na munang bahala dito sa bahay, ha? Sige, ate, mag-ingat ka. Sige.
shampoo at sabon. Ito po yung bayad. Sino ka? Tulong! 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 Pero Ruby, huwag mong idama yung anak mo sa galit na nararamdaman mo sa gumawa nun sa'yo. Kahit gusto nating magsampa ng kaso, ayaw mo namang magsalita. Anong magagawa natin? Yun na nga ate. Takot kasi ako. Baka balikan niya ako. Kaya yung anak mong pinagbubuntunan mo, ganon? Anong magagawa ko ate? Sa tuwing nakikita ko siya, bumabalik yung pananamantalang ginawa sa akin. Pero Ruby, Ate, lahat ng pangarap ko naglaho dahil sa trahedyang yon. At si Dixie ang naging bunga. Ngayon mo sabihin ate, madali ba yon? Na araw-araw ko nakikita yung naging bunga? Kaya ba hindi mo ako Dixie, anak. matanggap, Nay? Dahil bunga ako ng kasalanang ginawa sa'yo. Huwag po kayong mag-alala, tita. Narinig ko na po ang lahat. Kahit kailan na hindi po ako nagalit sa inyo. Dahil mahal na mahal ko po kayo. Kasi nanay po kita. nakita mo kung gaano kabait yung anak mo? Bakit hindi mo yun makita sa kanya? Buksan mo naman sana yung puso't isip mo para sa kanya. Gusto ko lang naman pong hayaan niyo kung ituloy yung mga pangarap niyong naglaho bigla. Dahil yun lang din naman po yung gusto ko. Nakita mo, Ruby? Napakaswerte mo sa anak mo kung tutuusin. Tapos, ganyan ka sa kanya. Ano yung puso mo? Bato? Parehong-pareho kayo ng pangarap ng anak mo, Ruby. Bigyan niyo po sana ako ng pagkakataon na tulungan kayong kalimutan ng nakaraan. At tuparin ang mga pangarap na gusto niyo, Nay. Alam kong hindi matigas ang puso mo. Napakabait mong kapatid. Yan ang namana ng anak mo sa'yo. Bakit hindi mo pagbigyan ng hinihiling ng anak mo? Sa tingin mo ate, kaya kong kalimutan lahat yon? Alam kong kaya mo. Basta tanggalin mo lang ang galit at puot sa puso mo. Magiging madali ang lahat para sa'yo. Sa tingin mo ate, kaya akong patawarin ng anak ko? Sa lahat ng taon na pinagtabuyan ko siya at hindi ko siya tanggap? Kahit minsan, Nay, hindi po ako nagalit sa inyo. Kita mo, Ruby, hindi natutulog ang Diyos. Darating ang araw, mananagot din yon kung sino man siya. Ate, Dixie, patawarin mo ako. Pipilitin kong kalimutan lahat ng nangyaring masalimuot sa buhay ko. At maraming salamat kasi hindi niyo ako iniwan. Hindi ho mangyayari yun, Nay. Tama yung anak mo. Magkakasama tayong tatlo kahit na anong mangyari. Maraming salamat ate. Anak.